Binoykot ng ilang minority senators ang ikalimang SONA ni PBBM, di rin sumipot ng mga Duterte sa Kamara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasan. Isaiah? Yes, Pinky, andito ngayon sa main lobby ng Batasang Pambansa at makikita mo sa aking likuran ang main entrance papasok mismo ng plenaryo ng Kamara. At hanggang sa mga oras na ito, Pinky, marami-rami pa rin ang mga guest na nanood nga at nakinig ng SONA ng Pangulo. At dito nga sa tahanan ng mga kongresista ay sinasagawa ang SONA ng Pangulo. Subalit, Pinky, ang ilan mismo sa mga nandito sa mga taga-Batasang Pambansa ay hindi sumipot sa SONA ng Pangulo dahil para sa kanila, nonsense daw ang sasabihin ni PBBM. Sa pagbabalik sesyon ng Kamara at sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress, papuri sa Marcos Jr. administration ang naging laman ng talumpati ni House Speaker Bogie D. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has mobilized the entire government to provide our people with the support they need to overcome these issues. Under his leadership, efforts are underway to address inflation, crime, and corruption. Sa lahat ng ito, katuwang ng ating Pangulo ang kapungulungan ng kinatawan. Maging ang miyembro ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara na si Bicol Saro Party List Representative Terry Didon, mataas na puntos ang ibinigay sa Pangulo. Pero bahagyang kailangan bumawi pa raw pagdating sa ekonomiya. Pero kung panig sa administrasyon ng liderato ng Kamara, maraming miyembro naman ito ang ayaw sa Pangulo. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, no show sa SONA sina Sagip Party List Congressman Paulo Marcoleta at Representatives Paulo at Harold Duterte. Paniwala raw kasi nila, nonsense kung pupunta pa dahil pambubola lang umano ang talumpati ng Pangulo. Si kamanggagawa Representative Elison Fernando naman may dalang bingo card pagpasok ng Kamara. Laman nito ang mga labor issues at aalamin niya kung nakabingo ba ang Pangulo. At habang nakikinig sa SONA, nag-mobile games na lang daw siya. Yun na yun. Yun na yun. Alam naman ng lahat, hindi lang yung mga pinakulong niya. Yung mga pinagmamalakit, inire-report niya na sangkot sa flood control. Yung gustong makita ng mamamayan na makulong. Nasaan na yung talagang mga big fish. So baka maigi kay Pangulong Bongbong Marcos bumili ng salamin. O, tignan niya at makikita niya doon sino talaga ang sangkot dito sa flood control scandal. Sino ba? Siya mismo. Hindi rin masaya si Kabataan Party List Representative Breneco sa performance ni PBBM. In a scale of 1 to 5, no, 5 being the failing grade, we give a 5. Failing grade po ang binibigay natin. Maalala natin, sinabi ni President Marcos Jr., mahiya naman kayo noong 4th State of the Nation address niya. May nahiya ba? Samantala, Pinky, natanong ko rin mismo ang mismong anak ng Pangulo na si Presidential Son Majority Leader Sandro Marcos kung ilang puntos yung mabibigay niya sa kanyang ama sa ika-4 na taon niyang pagiging Pangulo ng bansa. Ayon mismo kay Sandro Marcos, Pinky, mas maganda raw na iba na lang tanungin para daw hindi maging bias o tunog bias ang kanyang magiging sagot. Samantala, Pinky, sa buong talumpati nga ni Pangulong Marcos Jr., napakinggan natin na hindi niya nabanggit ang alinmang patungkol sa impeachment. Samantala, Pinky, habol ko na rin, kabilang nga sa mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati ay yung patungkol sa pagkakasangkot ni former House Speaker Martin Romualdez. At ngayon lang naglabas ng pahayag ang kampo ni Martin Romualdez. Anya, kahit kailanman raw ay hindi siya humingi ng pabor o espesyal na pagtrato kay Pangulong Marcos. Dagdag pa niya, sang-ayon siya na gawin ang tamang proseso at tama raw na sumunod siya para rito at naninindigan pa rin ang dating House Speaker Pinky na wala siyang ginawang anumang paglabag sa batas at handa raw niya itong patunayan. Pinky. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasan. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.